Mas mabilis, mas mura at mas malawak na internet ang layunin ng konektadong Pinoy Bill. Pero ang malalaking telco players hindi pabor dito. Alamin kung bakit sa Agenda Report ni Sujin Kim. The last bill to the President to veto the proposed bill because of what we perceive as faulty provisions that could compromise national security. Sa gitna ng layuning mapabilis ang telco service sa bansa, isang panukalang batas ang nasa kamay na ngayon ng Pangulo na magbubukas sa industriya sa mga new player, ang Konektadong Pinoy Bill. Sa ilalim ng panukalang ito, ang mga kumpanya na nagnanais magbigay ng telecommunication services tulad ng voice, data o satellite connectivity ay hindi na kailangan ng prangkisa sa Kongreso. Registration na lang sa NTC at compliance sa mga batas ng DICT. Ayon sa mga taga-suporta nito, layunin ng Konektadong Pinoy na paluwagin ang telco industry para mas maraming makapasok na kumpanya, mapataas ang kompetisyon at mapababa ang presyo ng mga serbisyo. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Ang major telcos gaya ng Globe at PLDT Smart na bumubuo sa Philippine Chamber of Telecommunications Operators o PCTO ay matinding tumututol dito. It's a cute name, but it's fraught with dangers. And there's only registration. People can game the system. You only require registration, unvetted. Napakadaling sabihin na more players will drive down the cost Hindi mo pwedeng just come up with a sweeping statement that's gonna lower costs. I'm fearful really of what's bound to happen. Ayon sa Globe, ang pinakamalaking banta ay ang probisyon na nagbibigay ng 2-year grace period sa mga bagong operator para makakomply sa cybersecurity standards. That's very dangerous. Malign actors can embed malware and other malicious software into the system that can pollute the entire telecommunications industry. Medyo chapsuy na Kung ano yung pwede nila kinarga na nila talaga lahat. Hindi rin tanggap ng PCTO ang anilay free-for-all na paggamit ng spectrum. Not simply free ride on existing telecommunications. Mag-build din sila ng infrastructure in order for us to share reciprocally. Hindi yung mag-free ride ka na lang. Isa pang pinagtatalunan. Another would be the provision on the unfettered, unbridled use of frequencies with respect to satellite system operators. Because this will cause serious interference. Ayon sa PCTO, hindi man lang daw sila na-consult bilang stakeholders. Ang Globe at PLDT Smart hindi naman daw tutol sa kompetisyon, pero dapat daw ito'y makatarungan. Ang hiling ng industriya, ibalik muna sa Kongreso ang Konektadong Pinoy Bill at irepaso ng mas malawak, mas maingat at mas pantay. Para sa Agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel.